Ay tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pakikinig o pag-aaral ng banal na salita na ating pinakamalapay ni Jesus. Kaya bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinakamalapay ni Jesus, tayo muna po, minamahal, panandalin pong tumayo. At narito po, akin ay binibigay pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang hapon po, mami na mahal. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Orlando. At mami na mahal, tayo po'y panandali ang manalangin upang samahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga nalalabi pang bahagi ng ating banal na gawain, lalo na ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sama-sama po tayo manalangin, mga minamahal. Dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami pinagpupuri. Nagpapasalamat po kami, malapang noon muli mo kami pinagkatipon-tipon upang sama-sama magpuri, maglingkod sa banal na pangalan. Malapang salamat po sa mga minamahal na mga kapatiran. Patuloy na binibigyan mo ng kainitan, katapatan sa paglilingkod, Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, ang tagumpay ng iyong banal na gawain ay ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. Kadalangin po namin minsan pa ang mga banal na salita mo, mapapakinggan po namin. Panginoon, pagpalain mo po yung mga banal na salita. Dalangin po namin, patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang iyong mga salita maging kalakasan at inspirasyon namin sa paglilingkod, Panginoon, at tulungan mo kami, hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, dakilang Diyos. Kayo maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, saga ng aking lapo kung magagawa, Panginoon, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mami na mahal. Pwede na tayo makaupo. Habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata dito sa Acts, chapter 20, verse 17 up to 21, talo ng 24, maminamahal, nagpapaabot din po ko ng pagbati sa lahat ng mga minamahal, ng mga anak ng Diyos. Magandang hapon sa inyong lahat, maminamahal, sa lahat ng mga beloved workers, beloved preachers, beloved choir members, instrumentalists, sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran na kasama natin ngayon, at sa ating mga webcast viewers, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, na abot po ng ating pong webcast live streaming. At nagpapabot din po kong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida, our beloved pastor, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord po rin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly, basahin po natin ang ating pambungad na talata. Acts 20, verse 20, verse 17 up to 21, talo ng 24. Dito po sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 20, talatang 17 hanggang 21, talon po ng 24. At mula sa Milito, ay nagpasugo siya sa Epeso at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. At nang sila'y magsidating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asia, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon, na ako'y naglingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Kung paano hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag at itinuro ko sa inyo at sa mga bahay-bahay na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. 24.
Datapwat, hindi ko minahal ang aking buhay na wari sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministerong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. 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 Maminamal ang ating paksa, pamagatan po nating serve the Lord with humility, tears, and trials. Serve the Lord with humility, tears, and trials. Dito po sa talatang binasa po natin, maminamahal, ipinakita ni Apostol Pablo, maminamahal, na wala ng pinaka-importante at pinakadakilang vocation. Vocation, ibig sabihin yung calling. Wala ng pinaka-importante, maminamahal, at pinakamalaga sa lahat ng pagkatawag, kundi ang paglilingkod sa Diyos. Isang senador, maminamahal, senador si Apostol Pablo sa kanyang kapanahunan. Isang abogado, isang obispo, dahil siya'y pariseyo. Isang taong may mataas na antas sa buhay, mga minamahal, hindi siya karaniwang tao. Kinikilala, tinitingala. Pero maminamahal, nalaman niya sa buong buhay niya na ang mahalaga, pinaka-importante na pagkatawag sa isang tao ay ang maglingkod sa Diyos. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, maminamahal, sinabi ng Colossians chapter 3 verse 24, yamang tatanggapin natin ang ating gantimpala, ang ating gantimpala sapagkat naglilingkod tayo sa mahal na Panginoong Jesucristo. Pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, maminamahal, lahat ng ginagawa mo para sa Diyos, may naghihintay na ganti, may naghihintay na gantimpala. Pero kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, maminamahal, ang mga bansa, ang mga bayan, ang mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos ay malilipol na lubos. Tignan niyo yung mga lugar na hindi naglilingkod ang tao sa Diyos, maminamahal, hindi naglilingkod sa mahal na Panginoong Jesucristo. Pag nagkaroon ng lindol, maminamahal, intensity 7 lamang, daan-daang libo na mamatay. Intensity 9, intensity 7, gaya ng nangyari noong unang panahon, maminamahal ng mga ilang panahon sa Japan. Ang Diyos kasi nila ron, pera, hindi po si Kristo. Doon, pag may mayaman ka, pag may pera ka, may Diyos ka. Nasa sayo ang Diyos pag may pera ka. Ang pera doon ay Diyos. Sa China, hindi naman lingid sa atin kung magkaroon ng kalamidad yan, maminamahal. Sa Thailand, na ang Diyos nila ay si Buddha. Ang Diyos nila ay hindi totoong Diyos. Pag sila po, mga minamahal, ay pinasok ng kalamidad, daang-daang libo ang namamatay. Napakatitibay ng kanilang mga establishmento. Ang Japan, maminamal, mayroong earthquake proof. Kapag lumindol, sasayaw lang yung building nila dahil may earthquake proof. Kasi napakayamang bansa. Kung ikumpara mo sa Pilipinas na minsan bumagyo lang, gumuguho na yung building. Alala ko nung namili kami sa Divisoria, wala namang lindol. Meron dong isang building na siguro mga hanggang 5th floor, biglang gumuho, wala namang lindol. Kasi yung mga engineer, mula arkitekto hanggang engineer, puro corrupt. Tinitipid yung materyales. Hindi katulad sa ibang bansa, mayaman sila. Pag ikaw tinipid mo ang materyales, bibitayin ka ron. Kaya wala dong mga corrupt. Antitibay ng kalang building, antitibay ng kanilang mga establishmento.
Pero pag lumindol, intensity 7 lang, daan-daan libo na mamatay. Bakit? Yun yung sinabi ng Biblia, ang mga bansa, ang bayan na hindi naglilingkod sa Diyos, malilipol silang lubos. At mayroon pang impyerno na naghihintay sa kanila. Pagkatapos pa ng impyerno, may dagat-dagatang apoy pa. Na doon, sabi ng Biblia, parurusahan lahat ng mga nasa impyerno, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sabi, tormented day and night without rest, forever and ever. Ang kasalanan, hindi naglingkod sa Diyos. Pero kung maglingkod ka sa Diyos, maminamahal, kung tutusin, sabi nga ng mala pastor, kahit wala ng langit, maglilingkod ako sa Diyos. Yun lang kagalingan ng karamdaman, tinanggap ko, sabi ng mala pastor. Yung kapayapaan na nasa puso ko ngayon, ang kagalakan. Yung binigyan ako ng matiwasay na buhay. Naging mabuting tao ako, sabi ng mala pastor. Kahit wala ng langit, maglingkod na ako sa Diyos. Pero hindi ganun ang Diyos. Mga minamahal ang Diyos, hindi liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Ligtas ka na, daling ka na sa langit, may gantimpala ka pa. Amen. Kaya itinuro ni Apostol Pablo, maminamahal, ang pinaka-great vocation. The great ministry, maminamahal, is to serving God. Ang pinakadakilang bagay na dapat pagkukulan ng pansin ng tao ang paglilingkod sa Diyos. At itinuro niya, maminamahal, ang sikreto kung paano maglilingkod sa Diyos na malulugod siya. Amen? Malulugod ang ating malapanon sa paglilingkod mo. Hindi basta, maminamahal, ikaw ay present sa gawain, hindi po. Sinabi niya sa verse 19, with serving the Lord, with humility of mind, and many tears and trials. Sinabi niya, maminamahal, na ang paglilingkod na kalugod-lugod sa Diyos ay yung ikaw ay lalakad na may kapakumbabaan, with humility. Mapakumbaba ka. Amen? Dapat alam mo ibig sabihin ng pride and humility. Hindi porket tinatamaan ka sa salita ng Diyos, mayabang na yung preacher, hindi ganun. Hindi mayabang ang preacher, ang preacher, parusahan ng Diyos yan pag mayabang yan. Amen? Tinuturo niya lang kung ano ang bagay na makalulugod tayo sa mahal na Panginoon, pero hindi kayabangan ang ituro ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi, ang paglilingkod na kalugod-lugod sa Diyos, sabi, with serving the Lord with all humility of mind, with many tears and trials. Sa paglilingkod sa Diyos, maminamahal, hindi po kahinaan, hindi kaduwagan ang ikaw ay umiyak sa presensya ng Diyos. Si Apostol Pablo, nung hindi siya Kristiyano, maminamahal, isa siyang kriminal. Ang dami niyang ipinabilanggo. Kasi senador siya. Siya ang gumagawa ng batas. At the same time, siya rin ang nag-execute. Pagkagawa niya ng batas, huli niya gagawa siya ng batas na ang sino mang sasamba kay Kristo, di ang pagkakilala niya, si Kristo tao na nagpapanggap na Diyos. Kasi bilang Hudyo, naniniwala siya na iisa lang ang Diyos na sa langit. Kaya nung panahon niya, sa Judaism, sa reliyon ng Judaism, hindi siya naniniwala na si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya naniniwala na si Kristo ang Diyos na sa sobrang pag-ibig sa atin, bumaba, nagkatawang tao, nagpakamatay sa krus, upang tayo po'y iligtas. Magmana ng buhay na walang hanggan kasi yun na lang ang pinaka-chance para ang tao'y maligtas. Hopeless ang tao, mga minamahal. Walang pag-asa. Walang pwedeng ihandog para sa kasalanan kasi dapat ihandog sa kasalanan. Walang kapintasan, walang dungis, walang kasalanan. Pero sabi ng Biblia, no, not one.
For all have sinned and come short of the glory of God. Pati anghel nagkasala, mga minamahal, pati mga anghel nagkasala, kasama niya na sa langit. Nasa langit na, nagkasala pa. Sila Abraham, sila David, sila Solomon, nagkasala sila. Kaya walang nakita ang Diyos na karapat-dapat para maging handog sa kasalanan. Wala tayong pag-asa. Wala tayong pag-asa. Naghihintay sa atin yung dagat-dagatang apoy. Pagkatapos natin parusahan sa impyerno, itatapon ang nasa impyerno sa dagat-dagatang apoy. Yun po ang ating kondisyon. Pero sabi ng Biblia, ngunit ang Diyos ay sagana sa pag-ibig. Ibinuhos niya ang kanyang masaganang biyaya sa atin na siya ay nagkatawang tao. Ibinuhis ang kanyang buhay upang iligtas tayo sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Pag nanampalataya ka sa mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, tinanggap mo na ang kaligtasan. Wala kang ginawa kasi walang katwiran na pwedeng maging paraan upang maligtas ka. Amen? Kaya nga, itinuro ni Apostol Pablo, maminamahal, sinabi niya, sa paglilingkod sa Diyos, ang sikreto para ang Diyos ay palugdan mo. Para ang mahal na Panginoon, maminamahal, ay malugod sa iyo. Pag nalugod sa iyo ang Diyos, maminamahal, katulad ng nangyari kay Apostol Pablo, sabi ng Acts chapter 19, verse 11 and 12, grabing miracles, signs and wonders and miracles. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba with humility, with tears and trials, he served the Lord. Imagine, maminamahal, panyo niya lang panyo. Panyo niya lang, ipunas doon sa mga may sakit. Ginaganon lang yung panyo niya. Gumagaling. Amen? Sumusunod ang mga miracles. Kasi nakuha niya yung sikreto paano malugod ang Diyos. Naglingkod siya na may pagluwa. Naglingkod siya ng buong pagpapakumbaba. Kahit siya'y senador. Kahit siya, maminamal, ay abogado. Siya ay Roman citizen. Ang Roman citizen noon, mayroong mataas na kalagayan noon. Pag Roman citizen ka, hindi ka pwedeng galawin ng anumang nasyon. Ipagtatanggol ka, maminamahal, ng Roman Empire. Kalaban nila ang Roman Empire. Kaya nga, ang pinakamakapangyarihan noon, maminamahal, ay ang Roman Empire. Kapag naging Roman citizen ka, pwede kang pumatay, pero hindi ka pwedeng patayin. Napakataas ng antas ng kalagayan mo. Ganon si Apostol Pablo, Roman citizen. At the same time, senador. Gumagawa siya ng batas at siya rin ang nag-execute. Dala-dala niya ang sulat, ang batas na kailangan lupigin ang mga Kristiyano, patayin. Dahil nung hindi niya pakilala si Kristo, akala niya si Kristo ay tao na nagpanggap na Diyos. Pero ang totoo, ang mahal na Panginoong Kristo, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya ba ng tao mamatay pagkatapos mabuhay na maguli? Kaya ba ng tao yun? Katulad ng paniniwala ng mga matutulis na simbahan, si Kristo, tao. Kaya ba ng tao mamatay tapos after 3 days nabuhay muli? Kaya ba ng tao na bumuhay ng mga patay? Sabi ng malapang noon sa John 6:44, ang lahat ng mga lumapit sa akin ay ang Ama ang naglapit sila sa akin. At lahat ng lumapit sa akin, bubuhayin ko sila sa mga huling araw. Kaya ba yan ng tao? Kung ikaw karaniwang tao, kahit doktor ka, hindi mo kayang bumuhay ng patay. Pero sinabi ng mahal na Panginoon, ang lahat ng lumapit sa akin, ang Diyos ang nagdala sila sa kanila sa akin. At sila'y bubuhayin ko sa mga uling araw. Kaya ba ng taong bumuhay ng mga patay? Kaya ba ng tao na lumakad sa dagat? Kaya ba ng tao na maglinis ng ketongin, magdilat ng mata ng bulag? Ginawa lahat ng mahal na Panginoong Kristo yan. Dahil hindi siya tao, siya'y makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao. Kaya nung ibinigay niya ang buhay niya sa mahal na Panginoong Kristo, maminamahal, nagkamali siya noon. Akala niya si Kristo ay tao na nagpanggap na Diyos.
Pero nung nakilala niya si Kristo, ng buong buhay niya, ibinigay niya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At itinuro niya, sabi niya, na wala ng pinakamalagang bahagi sa buhay ng isang tao ay ang maglingkod sa Diyos. Wala ng pinaka-importante. Only one life will soon be passed, but only what done with Christ will last. Lahat ng gagawin mo sa mundo, mawawala yan, maglalaho yan. Pero ang ginawa mo lang para kay Kristo, yan lang ang mananatili sa iyo. Kaya maglilingkod rin lang tayo sa Diyos. Gawin natin yung paglilingkod na kadugod-dugod. Sinabi ni Apostol Pablo, naglingkod ako sa Diyos ng buong pagpapakumbaba. Serving the Lord with humility of mind. Kahit sa isip, ayaw niyang magmalaki kahit sa isip. Sabi, serving the Lord with humility of mind and with many tears and trials. Pag nananalangin si Apostol Pablo, umiiyak siya. Pag nangangaral si Apostol Pablo, umiiyak siya. Kung mababasa niyo sa Acts 20, verse 31, umiiyak siya, mga minamahal. Basahin natin Acts 20, 31. Dito po sa Acts chapter 20, verse 31, sabi po, kaya nga kayo magpuyat na alahaning sa loob ng 3 taon, hindi ako naglikat sa gabi at araw ng pagpapaalala sa bawat isa na may pagluha. Amen. Amen. Dito sa Psalm 6, verse 6. Sunod natin sa Psalm 6. Dito po sa Awit, Kapitulo 6, talatang 6. Ako'y pagal ng aking pagdaing. Gabi-gabi ay aking pinalalangoy ang aking higaan. Aking dinidilig ang aking higaan ng aking mga luha. Amen. 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 Sa tuwing mangangaral si Apostol Pablo, mga minamahal, sa tuwing maglilibot siya, ipangangaral ang Ebanghelyo, sabi ng Biblia, naglingkod siya ng buong pagpapakumbaba. With tears and trials. Mula nung naging Kristiyano siya, maminamahal, napakaraming mga pagsubok dumating sa kanya. Hindi siya dumanas ng kaginawaan. Samantalang dati nung siya'y senador, siya'y kinikilala, tinitingala. Siya'y iginagalang. Pero nung siya'y naging mananampalataya ni Kristo, sinabi, itinuring silang mga yagit ng sanlibutan, nilalait, dinuduraan, binabato, nilalapastangan, pinagsasalitaan ng mga pawang masasakit na kasinungalingan, pero hindi gumaganti si Apostol Pablo, umiiyak lang siya. Na kung tutusin sa kanyang kalagayan noon, kaya niyang magpapatay, kaya niyang hulihin, at ipapatay ang isang tao dahil siya'y senador, siya po'y abogado, at the same time, siya rin po ay obispo ng simbahan. Siya'y pariseyo. Amen. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, na ang paglilingkod sa Diyos, na nakalulugod sa Diyos, with humility of mind, with tears and trials, para ipaalam sa atin, mga minamahal, na ang pagluha, hindi po yan pag-iyak ng walang pag-asa. Ang pagluha, hindi po kahinaan, hindi kaduwagan, kundi yan, mga minamahal, ay paglilingkod na malulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag ginawa mo yan, maminamahal, naglilingkod ka sa mahal na Panginoon with tears. Pati sa panalangin, umiiyak siya, maminamahal. Sabi niya, dinidiligan ko ang aking luha. Ang aking unan ay nadidiligan ng pagluha. Umiiyak siya, maminamahal. Dating napakatapang na tao, naging iyakin sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang sekreto niyan, para ang mahal na Panginoon ay kumilos sa iyo, kumilos sa buhay mo. Amen? When prayer become your habits, miracles become your lifestyle. Amen? Kapag naging habit mo ang panalangin, lalo na umiiyak ka, lumuluha ka, sabi, miracles become your lifestyle. Magiging lifestyle na lang ang imala. Mayat-maya, may miracle sa buhay mo. Tignan nyo sa Acts chapter 19, maminamahal, verse 11 and 12, nakita nyo kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos.
Kay Apostol Pablo, basahin po natin ito. Dito po sa Acts chapter 19 verse 11 and 12. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ano pat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit at nagsisilabas ang masasamang espiritu. Amen. 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 Yun ang sikreto, mga minamahal. Ngayon, wala kang... Siguro sa mga nakilala ko, mga minamahal, ang mga mangangaral ng Ebanghelyo ngayon, ang hindi ko lang makakalimutan, mga minamahal, na ginagawa lahat yan, ang ating beloved evangelist, ang ating mahal na pastor. Kasi sa loob ng mahigit 20 taon na kasama namin siya sa pastoral, madaling araw umiiyak siya. Nagtataka ko bakit umiiyak ang mahal na pastor. Umahagulgul sa iyak. Baguhan pa ako, hindi ko maintindihan bakit ganun. Akala ko may mabigat na problema. Akala ko sa pagsubo kasi wala kaming pagkain nun. Hindi kompleto ang pagkain namin. Kumakain kami isang beses lang, isang dakot lang. Isang dakot lang yung kanin, isang tasa. Ilalagay sa plato mo, kulang pa. Ang dami naming workers. Ang budget namin 400. Ang binibigay na budget, 400. Ilang kami mga workers, may 200. Ay kala ko kaya umiyak ang malapastor dahil trials, walang budget. Yung pala talaga ang sekreto para malugod ang ating pinakamamala, Panginoon. Amen. Serving the Lord with humility of mind, with many tears and trials. Kaya dito, maminamahal, how does Paul spell out this service? Paano ipinakita ni Apostol Pablo, maminamahal, ang paglilingkod niya na naging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon? Sabi, una-una, humility. Mahalaga sa atin ang pagpapakumbaba, maminamahal. Amen? Mahalaga ang pagpapakumbaba. Dapat, pag nagkaroon ka ng espiritu, maminamahal, na ikaw ay may malaking utang na loob sa Diyos, na kahit buong buhay mo, kahit ikaw ay hiwain at ilagay, maminamal, sa gilingan at gawing giniling, hindi ka makakabayad sa Diyos. Amen? Kung kaligtasan ang pinag-usapan, naligtas ka, wala kang kayang wala kang kayang isukli, wala kang kayang ibayad. Amen? Kung nasa isip mo palagi, maminamahal, na may malaking utang na loob ka sa Diyos, kung hindi sa mahal na Panginoon, lalangoy-langoy ka na sa impyerno, nasa impyerno ka na, walang pag-asa, walang makatulong sa iyo. Dati tayong lipos ng karamdaman, maaring ang ilan sa atin patay na. May mga kakilala tayo na mas bata sa atin ngayon, patay na sila, hindi nakakilala sa Diyos. Ngayong pandemya, maminamahal, maraming namamatay. Mayat-maya, oras-oras. Bawat araw, nababalitaan natin ang mga libo-libong namamatay dahil sa sakit na hindi ginawa ng Diyos, imbento ng tao para bawasan ang populasyon. Para kumita ng maraming salapi at higit sa lahat, para bigyan ng daan yung tinutukoy sa Biblia, maminamahal, na bis. Binibigyan nila ng daan yung bis, hindi nila alam. Kasi sabi ng Revelation 13:8, ang mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, madadaya niya. Lahat ng mga presidente, lahat ng mga makapangyarihan tao sa buong mundo. Akala nila nagmamalasakit sila sa kanilang constituent. Dahil walang alam sa Biblia, hindi nila alam, binibigyan nila ng daan yung pagdating ng bis. Lahat ng mga protocols, lahat ng mga nakikita natin protocols sa pandemyang ito, yan po, mga minamahal, ay paraan ng yung tinutukoy sa Bible, sa Revelation 13:16 up to 18, na darating na Antichrist. Yung beast, ganyan-ganyan na magiging protocol.
Hindi ka makalabas pag wala kang tatak na 666. Hindi ka makapamili pag wala kang tatak na 666. Hindi ka makapagtrabaho pag wala kang tatak na 666. Hindi ka makapasyal. Hindi ka makapag-enroll. Hindi ka ma-admit sa ospital. Hindi ka makapag-withdraw ng pera. Hindi ka makapag-travel without the mark of the beast. Dinaan niya kunyari doon sa epidemya para mapasunod niya ang buong tao sa buong mundo. Dinaan sa epidemya, sa pandemic. Kasi yun lang ang tanging paraan para mapasunod niya lahat ng mga makapangyarihang tao sa buong mundo. Kasi akala ng mga presidente, nagmamalasakit sila sa kanilang mga constituent na ayaw nilang magkasakit, ayaw nilang mamatay. Pero hindi nila alam, yung iba nga lalong napadali ang namatay. Merong 60 years old na mama, ang lakas-lakas, laging nagbabody-building, ang laki ng katawan. Walang signs na may sakit. Para lalong umaba ang buhay, nagpa-ineksyon. Nagpa-vaccine. 3 araw lang, tigok. Namatay ka 3 araw lang. Kaya hindi alam ng mga tao sa buong mundo, maminaman, lalo na ang mga makapangyarihang tao sa buong mundo na binibigyan nila ng daan yung beast na nakasulat sa Biblia na maghahari sa buong mundo at ang hindi tatanggap ng tatak. Sisikilin ang kanilang karapatan, magkakaroon ng one world, one government, one religion. Amen? Kasi tayo mga Kristiyano, ihanda natin ang ating puso for the second coming of Christ. Bago magkaroon ng tatakan, maminamahal, kukunin tayo ng malapang nun. Pero gusto nyo makasama, serve the Lord with humility. Magpakumbaba ka. Sabi ng Biblia, pride goeth before destruction. Pag mapakumbaba ka, tatanggapin mo ang turo ng mahal na Panginoon, masakit man o mabuti. Amen? Deuteronomy chapter 17 verse 12. Pag hindi ka nakikinig sa mga nangangasiwa sa templo ng Diyos, ikaw ay pride, ikaw ay proud, ikaw ay mayabang. 1 Peter chapter 5 verse 5. Magpasakop kayo sa mga matanda sa inyo, sa mga elder of the church, mga preachers, mga workers, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, pero nagbibigay ng biyaya sa mga mapakumbaba. Amen? Ito yung sikreto para makasama ka sa rapture. Serving the Lord with humility. Magpakumbaba, gaya ng pagpapakumbaba ni Apostol Pablo. Saan ka makakita? Senador, abogado, Pariseyo sa kanyang reliyon, ginagalang, tinitingala. Pero mula na naging Kristiyano, binabato, minumura, nilalapastangan. Sabi, itinuring silang mga yagit. Kaya sabi niya, with many tears, umiiyak siya. Imbis na gumanti siya ng masama sa masama, iniiyak niya sa Diyos. With many tears, kaya hindi kaduwagan, hindi kahinaan ang pagluwa. Ang pagluwa ay paghingi ng kalakasan sa Diyos. At sabi, with trials. Kaya nga dito, the three characteristic of serving the Lord. Una, humility. Lowliness. Sabi rito, means feeling indebted to all people because of how graciously God has treated us. Ang tinatawag maminamal na lowliness, ito po'y itinuturing mo na ikaw ay may malaking utang sa Diyos. Feeling indebted to all people, dahil sa may malaking utang ka sa Diyos, siya ang nagligtas sa iyo. Magkaroon ka ng malaking utang sa mga tao para ipangaral ang Ebanghelyo. Pag hindi mo titignan na mayroon kang malaking utang na loob sa Diyos, hindi ka magkaroon ng humility. Hindi mo maintindihan ang ibig sabihin ng humility pag hindi mo inisip na may malaking utang na loob ka sa Diyos.
Amen? Hindi mo isipin na may malaking utang ka sa tao. Sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, may utang ako sa lahat ng tao. Amen? Kaya, hindi ko ikinahiya na ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng sasampalataya. Inisip niya yung kanyang kaligtasan ay malaking utang na loob niya sa Diyos. Hindi niya kayang bayaran. Kaya nga, yung utang niya sa Diyos, inari niyang utang niya sa tao. Sabi ng Roma 1:14 hanggang 16. Basahin natin. Dito po sa Roma Kapitulo 1, talatang 14 hanggang 16. Ito po pagkakasulat. Ako'y may utang sa mga Grego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya nga sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyong nga sa Roma. 16, pagkat hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Amen. 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 Dahil sa malaking utang ng loob ni Apostol Pablo sa Diyos, sabi nga sa awitin natin kanina, our sins is great, but the love of God is greater. Ang kasalanan natin ay napakalaki. Walang pwedeng makapagbayad sa laki ng kasalanan natin. Maminamal, wala na tayong pag-asa. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay higit na mas malaki. Hindi niya tayo tinangi, maminamahal. Kahit sino pa tayo, kahit ano pa tayo, tinanggap niya tayo. Kaya bilang pasalamat ni Apostol Pablo, inari niyang may malaking utang na loob siya sa Diyos. At ang kanyang malaking utang na loob niya sa Diyos ay babayaran niya sa tao. Sabi niya, may utang ako, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa Grego. Hindi ko ikinahiya ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng mga sasampalataya. Walang iniwan doon sa taong kumuha ng maraming mga groceries. Pagdating sa counter, ang dami niyang pinamili, umabot ng mga 10,000. Pagdating sa counter, pagkapa niya ng kanyang pitaka, nawawala. Nalaglag yung pitaka niya, hindi niya kayang bayaran, inaipans na. Wala siyang magawa. Pwede siyang makulong. Kung hindi niya babayaran yun, merong isang mama kasunod niya. Sabi niya, ako na magbayad niyan. Magkano? 10,000. Bayaran ko na. Ako na magbayad. Sabi nung mamang kasunod niya. Laking pasalamat niya. Hindi niya kakilala. Sabi niya, pare, maraming salamat. Malaking utang na loob ko sa ito. Anong gusto mo para gawin ko? Anong gagawin ko para mabayaran kita? Sabi sa kanya nung mama, pare, yung ginawa ko sa'yo, gawin mo rin sa iba, bayad ka na. Amen? Ganun ang ibig sabihin ng loneliness. Amen? Feeling indebted to all people because how graciously God has treated us. Napakalaki ng utang natin sa Diyos, hindi natin kayang bayaran. Kaya ariin natin may utang tayo sa tao. Yung ginawa ng Diyos sa atin, gawin natin sa iba. Ipangaral natin ang Ebanghelyo para maligtas din sila gaya ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Pag ginawa natin ito, bayad na tayo. Yun ang ibig sabihin ng loneliness. Kailangan marunong kang tumanaw ng utang na loob. Yun ang loneliness. Yun ang humility. Pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Pangalawa, sabi, tears. Maglingkod ka na mayroong pagluwa, pag-iyak. Alam nyo, pag umiiyak tayo, mga minamagtandaan nyo, yan ang pinakamasayang bahagi sa buhay natin, yung umiiyak tayo sa presensya ng Diyos. Pag hindi mo naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, malungkot ka, mga minamahal. Ari mong kalugihan pag hindi mo naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Ang luwa natin kapag tayo sumasamba, maminamahal, sabi ng Psalms 56 verse 8, inilalagay ng Diyos sa isang bote. Tinitignan ng mahal na Panginoon na isang alaala para sa Kanya. Ang aking anak,
napupuri, sumasamba, pumapatak ang luha, hindi ko makakalimutan ang bagay na ginawa mo para sa akin. Inilalagay niya sa botelya, mga minamahal, ang bawat patak ng ating luha. Sa tuwing kayo nagpupuri, pumapatak ang luha mo. Hindi yung kahinaan. Hindi yung kaduwagan, mga minamahal. Iyan ang pinakamasayang bahagi sa buhay mo, maramdaman ang presensya ng Diyos. Malungkot ka kapag hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos. Luging-lugi ka, mga minamahal. Ibig sabihin, ayaw mo ng pagmamahal ng mahal na Panginoon. Ayaw mong alalahanin ang mga ginawa, ang ginawa mo para sa Diyos. Tuwing makikita ng mahal na Panginoon, pagmamasdan niya ang luha natin, mga minamahal, habang tayo po'y nagpupuri. Habang ikaw ay sumasamba, mga minamahal, nakikita ng ating mahal na Panginoon ang iyong pagmamahal. Ang iyong pagtanaw ng utang na loob. Hindi ka baliwala sa Diyos, mga minamahal. Kaya with tears, hindi kalugian. Tignan nyo, mga minamahal, sa Biblia, sa Psalms 56 verse 8. Inilalagay ng Diyos yan sa botelya para maging alaala sa aklat. Nakalagay sa aklat yan. Ilalagay sa aklat ng mahal na Panginoon. Maging alaala sa Kanya. Kaya hindi basahin natin Psalms 56 verse 8. Dito po sa awit, chapter 56, verse 8, iyong isinasaysay ang aking paggagala, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Amen. Amen. Inilalagay niya, maminamahal, sa botelya para maging alaala natin. Alaala ng ating tapat na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sinabi ng Biblia, maminamahal, si Apostol Pablo, sinabi niya, maminamahal, sapagkat sa malaking kapigatian at api sa puso ay sinulatan ko kayo ng may maraming luha. Hindi upang kayo'y palumbayin, kundi upang inyong makilala ang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. Sayin natin dito, maminamahal, sa 2 Corinthians 2:4. Kalawang Korinto, Kapitulo 2, ang talata po ay 4. Ito pagkakasulat, maminamahal, Kalawang Korinto, Kapitulo 2, talatang 4. Sapagkat sa malaking kapigatian at hapis ng puso ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo palumbayin, kundi upang inyo makilala ang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. Amen. 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 Hindi nyo alam, mga minamahal, ang mga mangangaral, ang mga preachers, pag sila'y nangangaral, mga minamahal, nalulungkot sila kapag nasasaktan kayo. Hindi nila gusto na saktan ng inyong kalooban. Katunayan, umiiyak sila, lumuluha sila. Hindi dahil gusto nila kayong saktan, kundi sabi rito, sinabi ni Apostol Pablo, upang maipakilala sa inyo ang pag-ibig niyang napakasagana. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 14, sinusulat ko ang mga bagay na ito, hindi para kayo'y hiyain, kundi para paalalanan bilang mga minamahal na mga anak. Pinapaalalanan tayo bilang mga minamahal na mga anak. Hindi para tayo'y palumbayin, hindi para kayo'y matisod, hindi para saktan ang inyong kalooban, kundi para paalalanan tayo bilang mga minamahal na mga anak. Amen. With tears, sabi pa, with and trials. Dapat kapag maglilingkod ka kay Kristo, handa kang umarap sa trials. Then sabi ng Philippians 1:29, tinawag tayo hindi para sumampalataya lang sa Kanya, kundi magtiis din ng kahirapan, alang-alang kay Kristo. Amen? Pag hindi ka handa sa trials, hindi ka handang pumasok sa kaharian ng Diyos. Pag hindi ka handang dumanas ng pagsubok, hindi ka handa, maminamahal, dumanas ng mga
kapigatian, hindi ka makapasok sa karya ng langit. Nasa Acts 14:22. Kinakailangan pumasok ka sa karya ng langit na may kapigatian. Basahin po natin ito, Acts 14:22, Philippians 1:29. Dito po sa Acts chapter 14 verse 22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipag natili sa pananampalataya at sa pamagitan ng maraming kapigatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa karya ng Diyos. Amen. 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 Kaya, mga minamahal, kasama sa pagpasok sa karya ng langit, ang makaranas ng tribulation. Amen? Dapat pag maglingkod ka kay Kristo, you must prepare. Maganda kang dumanas ng mga kapigatian, tribulation. Kinakailangan pumasok tayo sa karya ng Diyos sa pamagitan ng kapigatian. Ang mga Kristiyano noon, mga minamahal, kung mabasa niyo ang Hebrews 11:35 up to 38, pakidala niyo sa aircon, Brad. Dito sa aircon, sa may ano. Dito. Okay na dyan, okay na. Everybody say, praise the Lord. Pag ikaw lalapit sa Diyos, ikaw maglingkod sa Diyos, Panginoon, kailangan handa ka sa trials, tribulation. Ang mga Kristiyano noon for almost 200 years. For almost 200 years, from generation to generation, dumanas ng tribulation. Nagsimula nung nag-reign si Emperor Nero, pumalit si Vespasian, pumalit si Caligula. Lahat ng mga sunod-sunod na naging emperor ng Roma, puro malulupit. For almost 200 years, dumanas ng tribulation ang mga Kristiyano noon. Kaya nga, kung ikaw, maminamahal, ay maglilingkod sa Diyos, ang gusto mo lang masaya, gusto mo lang pawang kaligayahan, hindi ka pwedeng pumasok sa karya ng langit. Nasa Acts 14:22. Kailangan pumasok ka sa karya ng Diyos sa pamagitan ng kapigatian. May kasama kami rito, maminamahal, lumabas. Sabi niya, hindi ako naging masaya. Hindi maligaya ang buhay ko bilang manggagawa. Hindi daw masaya. Kasi ang iniisip niyang kasiyahan, yung merong sayawan, may party. Laging may okasyon. Nakakatuwaan, nakakasiyahan. Hindi ganun. Ang pagiging Kristiyano, sabi ng Biblia, ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ang kasiyahan natin ay doon na sa langit. Sabi ng Psalms 16 verse 11, in thy presence is the fullness of joy. Sabi ng Biblia, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of your heart. Hindi masaya sa pamagitan ng mga party, mga okasyon, ang kasiyahan natin sa mundong ito. Ang kasiyahan natin dito ay ang presensya ng Diyos. In thy presence is the fullness of joy. Amen. Lumabas sila, umalis sila, kasi hindi raw sila masaya. Gusto nila yung kasiyahan, yung may outing, pag-outing, mabilis pa sa alas 4, yung mga yan. Gusto nila yung may okasyon, may mga handaan, may mga kasiyahan, may mga party. Yun ang iniisip nilang kaligayahan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po. Nilalagyan lang natin ng ganyang okasyon ang paglilingkod natin sa Diyos para magkaroon lang tayo ng kaaliwan, magkaroon tayo ng kulay. Ibig sabihin, inaaliw lang natin yung sarili natin, pero hindi diyan tayo nabubuhay sa kalayawan. Sa Biblia, kailangan pumasok ang may kapigatian. Amen. Kaya kapag hindi ka handa, talagang aalisin ka ng Diyos. Nasa Deuteronomy chapter 20 verse 8, aalisin ka ng Diyos. Sila ang umalis, sila ang nagpaalam, pero actually,
ang katotohanan, sila ang inalis ng Diyos. Kasi naghahanap sila ng kaligayahan dito sa lupa. Habang nasa lupa tayo, wala kang kaligayahan. Pero dapat ang paglilingkod mo sa Diyos, ang kaligayahan mo. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of your heart. Magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos. Magpuri ka, for the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Ang kaligayahan natin, yung nagkakatipon tayo, nararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi kainan, hindi inuman, hindi party. For the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness. Biro mo, ang tagal nila rito, sabi hindi daw masaya. Ang gusto pala nila kasiyahan, yung outing, party, kainan, inuman, hindi ganun. Nagkamali ka, nagkamali. Ang paglilingkod sa Diyos, kasama po, sabi, with humility, tears, and trials. Amen? Tignan niyo sa Deuteronomy 20 verse 8, inaalis ng Diyos yung mga gusto lang magpakasaya sa kalayawan. Akala nila yun ang kaligayahan sa paglilingkod sa Diyos. Basahin natin Deuteronomy. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 20, talata po ay 8. At muling nagsasalita ang mga puno sa bayan at kanilang sasabihin, sinong lalaki ang matatakutin at mahinang loob? Siya'y yumaon at bumalik sa kanyang bahay. Baka ang puso ng kanyang mga kapatid ay manglupaypay na gaya ng kanyang puso. Amen. 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 Lahat ng mga matatakutin, lahat ng mahina ang loob, hindi sanay sa trials. Ayaw ng pagsubok, ayaw ng tribulation, ayaw ng kahirapan, ayaw ng kapigatian. Ikinalulungkot ko, mga minamahal, hindi tayo tatagal. Tandaan natin, sabi ng Biblia, ang pagtitiis natin sa kapanahonang ito ay hindi kayang ikumpara sa gantimpalang naghihintay sa atin. Hindi baling magtiis tayo ngayon, basta magkaroon tayo ng kalatiang walang hanggan sa langit. Kaysa magpakasaya ka ngayon, ang katumbas ay walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Amen? Kung kayo'y papiliin, gusto nyo ng pansamantalang kaligayahan, pagkatapos ay walang hanggang kaparusahan sa impyerno, tormented day and night without rest, o sandaling kapigatian at pagsubok, ngunit ang katumbas ay walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Ano pipiliin mo? Yung magtiis ng sandaling panahon. Amen? Ngunit tumanggap ng kalatiang walang hanggan. Basahin natin uling talata. Dito sa Roma 8:17 hanggang 18. Dito po sa Roma, chapter 8, verse 17 up to 18. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at sa mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon ang makapagtiis tayo sa Kanya, upang tayo lumuluhati namang kasama niya, sapagkat napatutunayan ko na sa pagtitiis sa panong ito ay hindi karapat-dapat maitumbas sa kalatiang mahayag sa atin. Amen. 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 Hindi bali magtiis sa sandaling panahon, sabi ni Apostol Pablo, pero ang katumbas ay walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Sapagat ang pagtitiis sa kapanahonang ito ay hindi kayang ikumpara sa kalatian na naghihintay sa atin sa langit. Amen. Kaya nga, ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, na nakalulugod with tears, humility, and trials. Amen. Pag sinabi mong hindi ka masaya sa paglilingkod sa Diyos, isusuka ka niya. Isusuka ka niya. Kita niyo yung mga taong hindi daw masaya maglingkod sa Diyos. Nararamdaman ang presensya ng Diyos, hindi ka ba masaya niyan? Maramdaman mo ang presensya ng Panginoon? In thy presence is the fullness of joy. Yung mga sanlibutan, masaya sila sa inuman, sa kalayawan, pagkatapos niyan, sakit ng ulo at kamatayan. Pero tayo, ang kaligayahan natin ay ang presensya ng Panginoon. May mga pagsubok, may mga trials, pero ang katumbas naman ay walang hanggang kalatian. Amen? Ay anytime babalik ang ating Panginoon, tandaan nyo ang kalugod-lugod na paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, sabi ng Biblia, with humility. Kung wala ka pa niyan, magsimula ka na ngayon.
with humility, with tears. Pilitin mong lumuha, maramdaman ang presensya ng Diyos. At kawaliluyan sabi, with trials, with tribulation. Sabi ng Biblia, these things I have spoken unto you, that in me you have peace. In this world you shall have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Habang tayo nandito sa mundo, marami tayong kapigatian. Pero lakasan natin ang ating loob, pag-uwi natin sa piling ng Diyos, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kaligayahan. Ang luha natin ay papahiri ng Diyos sa ating mga mata. Wala nang dalamhati, wala nang pagsubok, walang hanggang kaligayahan sa piling ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ay po'y tumayo, maminamahal.